Ito nga ang madaling paraan sa pagpiprito sa pata na hindi ka natatalsikan. Ang masarap nga na crispy pata at di ka pa mahirapang magpirito sa kanya. Linis ko nga muna ang ating pata at palalambutan natin siya sa pressure cooker. Mga 30 to 35 minutes lang dahil hindi naman maganda kung masyadong malalabog ang ating pata. Yung kaayusan lang ang lambot niya ay sapat na. Matapos nga ng 30 minuto, eto na nga ang ating pinalambutan na pata. Hanguin nga muna natin siya, palalamigin bago natin siya pirituhin. Timpla nga pala ako ng breading mix sa kanya. Ay ang pinaghalong nabili ko sa palengke na crispy fry, garlic flakes, pamintang durog at harina. Ito ang i-coat natin sa kanya para hindi tumalsik ang ating pata. Samantalang, tinimplahan ko siya ng kaunting patis pampalasa at kaunting garlic flakes at pamintang durog para mas malinamnam ang ating pata. Pagkatapos nga natin siyang maipahinga ng ilang saglit, ay i-coat na nga natin siya sa ating pinrepared na breading. Ito nga ay ready to fry na. At ayan nga, hahayaan nating uminit ng ayos ang mantika bago nating ilagay yung ating binreading na pata. At kapag nga ganyan na okay na yung init ng ating mantika, ilalagay na nga natin yung ating binreading na pata. Hindi nga ba at hindi tumatalsik ang ating pata dahil nga sa ating breading. At tatakpan ko nga muna siya hanggang siya maluto sa mahinang apoy. Ito nga't pipirituhin natin ang ating pata sa katamtamang apoy lamang para hindi siya mabigla. At maya't maya nga ibibilingin natin para magpantay ang pagkakaluto dito sa ating nilulutong crispy pata. Hindi nga ba at napakaginhawa ang pagpiprito dito sa ating pata dahil hindi ito sa atin tumatalsik. Makapagluluto tayo ng masaya. Lulutuin nga natin itong ating pata hanggang sa ma-achieve natin ang golden brown na kulay ng pata. Bibiling-bilingin nga natin siya hanggang magpantay ang pagkakaluto dito sa ating crispy pata. Ito na nga, naluto na ang ating crispy pata. Pwede rin itong i-second fry kung ito'y lumamig na para sa mas malutong at mas masarap na balat ng pata.